No, sining sa to. Depende man minsan sa sanga, aday. Pilian na sana. Sanga. Saday-saday. Saday-saday na sanga, saday man ang ako. Baka gibukit sa ning Sanribo. Kami makabakal sa ano? Betang sa nakitang karatula dyan sa gilid tinampo. Dali yan Marcot kasi Marcot. Ade? Madaling kumakasin kami sa Marcot. Sabay bunga. O tungan ibagay yung mga sana. Kira mas na bagani nag-amo na de. Mugan-mugan mo. Bata plastic ya. Di alam. Kulang sa maintenance, ito nangyayari sa bunga oh. Ito, sayang. Yan, ito pa. Oh, ito mga sinalanta ito ng rice bags. Yan. Lahat yan reject na. Wala na. Pero ito, dami pang mga maliliit na bunga. Ito, na-damage na rin ng insekto. Yan. Sayang. Dami nang nalaglag oh. Yan. So, ang tanim na kalamansi ay hindi ito tanim ng pangtamad. Kasi kinakailangan ng maintenance. Kailangan ng gastos. Yan, may to follow pa ng mga bulaklak oh. Yan. Kapag nalaglagan ng bunga, ibig sabihin pwede pa rin tayo magpabulaklak. Pero kapag namulaklak na, kailangan na ng maintenance. So as often as possible, mga every 3 days, spray tayo ng pesticide at saka fungicide para mabuo yung mga bunga at hindi maglaglagan tulad nito. Yan. Dami naglaglagan ng mga bunga dahil yan sa peste. Yan. Kapag malusog kasi yung halaman, ay nagiging matamis sa pang-amoy ng mga insekto ang mga bunga nito. Maging ang dahon. Kaya kinakailangan ay maintenance ng pesticide. Yan. Kung makagawa tayo ng organic pesticide, mas maganda. Yan. Oh, may bunga ating guava. Ito. Yan oh. Yan. Ayan o, mga bunga. Bunga. Kahit napakababa pa. Ayan. Pero yung mga matataas na yon, markot tayo. Markot. Okay, mamarkot natin yan. Kasi ayaw ko mag-pruning ng sanga ng kalamansi. Sayang. I-markot na lang natin para double purpose. Nakapag-markot ka na. Nakapag-markot ka na. Nakapag-pruning ka pa. So dito, combination plant na sa nyog. Ang disadvantage ay mabilis na tumangkad yung kalamansi sapagkat nalililiman siya ng mga dahon ng nyog. Tulad niyan. Ayan. Pero tulad ng madalas kong sabihin, walang sayang sapagkat pwede naman nating i-market yung mga sanga para makapagparami tayo ng tanim o kaya makapagbenta. Dito. Ganda na. Yung mga pinya ko dito hindi na ganun kalulusog kasi nasa 3rd generation na to. Kinakailangan ng palitan. Yan, may bunga pa rin pero maliliit na. Yan, so dito ito pinutol ko, binargo. Prinuning ko. Yan. Pag hindi pa gaano malago yung sanga, tinatap pruning ko na. Ito masyado na matangkad oh. Pwede na tong i-market dito. Yan. Yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan. 7 sanga. Kung kapag mapayabog natin yung marketed na sanga, after 6 months, pwede nating ibenta ng 150 pesos bawat isa. Pera na, di ba? Kaya isa yan sa mga project natin. Ito, lansones. Yan. Nakapag-document na ako nito.
itong mga rambutan na to. Ayan. So, nakapag-pruning na rin ako para makapag-concentrate na yung halaman sa pagbubulaklak. Ayan na, dami ng bulaklak. Ayan. Okay, yung maganda, maaliwala sa ilalim, oh. Kapag na pruning natin, nabawasan natin ng mga sanga sa baba. Magandang mamasyal kapag malinis yung paligid ng puno, di ba? Yan, oh. Yung mga sanga natuyo na at naging maaliwalas yung ilalim ng puno. Yan, rambutan din yan. Ito, namumulaklak na. Yan. Sana ay mabuo. Yan. Ganun ang maintenance sa halaman. Hindi ito pwede sa mga tamad. Okay. Ito yung problema. Pest ito sa puno. Kinakailangan maalis ito kasi uod. Yan. Kukos yan ng padrat. Okay. Ano tawag dyan? Tree miner. Paminsala din yan. Rambutan natin, ganda na. Ito, pwede na rin i-mark ko to dito. So 1, 2, 3, 4, apat na sanga. Pwedeng i-mark out. Naglalagay na ng growing media yung dalawa kong katulong, yung mag-asawa, sa plastic ng yellow para mabilis lang yung paglagay natin ng growing media sa ima-market nating sanga. Yan. Ganda na. Okay. Dati grabe yung damo dito, pero ngayon mga kalamansi na, no? Kalamansi, saging at niyog yung makikita nating halaman. Yan, mabilis talaga ng paglago ng halaman kapag hindi nasasalanta ng mga hayop. Yan, oh. Ganda, oh. Yan. Ito na yung panahon para lumaki yung ating kita sa paghahalaman ng kalamansi. Yan. Dito sa tanglad, ganun din. Gagawa rin ako ng paraan para maka-produce tayo ng high value finished product mula sa tanglad. Ano bang high value finished product ng tanglad? Dalawa, di ba? Essential oil at saka hydrosol. Yan ang magiging project ko sa susunod. Ano ba to? Bulaklak. Grabe, oh. Ang ganda talaga pag namulaklak yung kalamansi. Tingnan nyo, mga kaibigan. Ito, bunga na. Ito yung kalamansi, oh. Nagsisimula ng mamulaklak. Yan. Daming bunga, oh. Yan, napakababa pa, mga ilan pa to? 2.5 feet pa lang, oh. Yan, mga marketed to, tinanim ko last year. You know? Ang bango ng bulaklak ng kalamansi, parang sampagita. So may ready to pick na. May mga secondary ng bunga at mayroon pang bulaklak. Yan. Yan ang kagandahan kapag ito, grabe yung bulaklak nito, oh. Yan, grabe. Kapag hindi natin tinipid sa pataba ang halaman, talagang bibigyan tayo ng magandang bunga. Pero kapag namunga na, kailangan na ng maintenance. Huwag na yung pababayaan tulad nito. Kapag ganyan na yung mga bunga kalalaki, ito, yan, kailangan na ng spray every 3 days. Ang oras ng mapag-i-spray ay 4 o'clock in the afternoon and beyond. Yan. Dito sa parte na to ay hindi ko pa napapahawanan. Yan. Medyo nahawanan na doon pero tumubo ulit yung mga damo. Yan. Pero gusto ko mahawanan hanggang doon. Kasi more or less mga nasa 1,000 square meters pa to. Sayang. May mga kahoy pero hahayaan ko lang muna yan dyan. Importante malinisan yung ilalim. Okay. Yan. So dito puro kalamansi tayo. Alam nyo, mataas ang presyo ng kalamansi hanggang sa ngayon. Yung na ibenta ko the other day ay bili sa akin sa public market ay 100 per kilo. Taas pa ng presyo, di ba? Alam niyo kung bakit? Kasi una, hindi pa siya season para pitasan. Kasi naglaglagan yung mga bunga, eh.
Pangalawa, ang dami ng produktong ginagamitan ng kalamansi. Yung mga nagpo-preserve ng karne, ng isda, yung nagpo-preserve ng ano ba? Yung juice, ginagawang juice, no? Ang dami ng mga food cart na may kalamansi juice na binibenta. Maliban doon sa palengke na nagre-retail ng kalamansi, ang daming pinagagamitan ng bunga ng kalamansi. Kaya magandang halaman to. Yung nga lang, kailangan ng maintenance tulad niyan. Pag hindi mo inasikaso, hindi ka rin bibigyan ng magandang bunga. Pag namunga na, wag mong sasabihin, namunga na, maghihintay na lang ako. Hindi, kailangan ng maintenance. Kailangan mag-spray. Kailangan maglagay pa rin ng additional na pataba para quality yung mga bunga. Yan o. Yan, mga ganyan. Okay, so yan muna mga kaibigan. Patuloy tayong nagmi-maintain ng ating mga tanim na kalamansi. Maging nung iba pang mga halaman tulad ng saging, niyog, at iba pa. Break nga na kita dyan. Malanginit na.